Kasi talaga pong debotong-deboto yan kay Mother Teresa, ano po? Ngayon, nagbago na. Father Hans Charbel Maclouf. Sadyang hindi nyo malaman kung paano kikilos ang Espiritu sa ating mga buhay. Simulan po natin ating pagninilay sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ama naming mapagmahal, ibuhos mo po ang iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Nawa po ay makita namin ang mga bagay na dapat naming makita, marinig namin ang mga bagay na dapat naming marinig, upang magawa namin ang mga bagay na dapat naming gawin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng anak mong Panginoon namin Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang tema po na ibinigay sa akin ay ang tinig ng pag-asa bilang isang misyon. Ano po? Pag-asa at kapayapaan. Sabi po ni Father Hans, silence is not the absence of noise, but the presence of God. Silence is not the absence of noise, but the presence of God. And I would say the same, peace is not the absence of war, but the presence of God. Mahalagang-mahalaga po na kailangan nating maintindihan na kahit kailan, hindi natin maabot ang kapayapaan kung wala tayong pag-asa. Walang kapayapaan kung walang pag-asa. At ang natatanging dahilan kung bakit tayo patuloy na nabubuhay ay dahil meron tayong pag-asa. Sabi nila, habang may buhay, may pag-asa. Pero ang totoo po, habang may pag-asa, may buhay. Nasanay tayo sa salitang, habang may buhay, may pag-asa. Pero ang totoo, habang may pag-asa, mayroong buhay. Sapagkat pag inalis nyo ang pag-asa, mawawala ang dahilan para mabuhay. Bakit ka nagsusumikap? Kasi meron kang pag-asa. Bakit ka nagsasakripisyo? Dahil meron kang pag-asa. Bakit ka umiinom ng gamot? Dahil meron kang pag-asa. Bakit ka nagsisimba? Dahil meron kang pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, ang daming magagandang salita na sabi nga ay sinisira na sarili nating mga gawa. Napakaganda na salitang pag-asa. Ginawa nating weather bureau, no? Ang ganda na salita na hope, ginawa nating sigarilyo. Ang ganda na salita ng love, ginawa nating condom. Dahan-dahan na sinisira ng demonyo ang magagandang katagang ito. Kaya pag hindi tayo mag-iingat, baka kung saan tayo mapunta. Pag-asa. Sabi ko nga, nakwento ko na ito, na pag ako'y nag-a-anoint, tinatanong ko may sakit, kayo po ba'y naniniwala na kayo gagaling pa? Oo naman, Father. Pero minsan, isang matanda sabi niya, Father, hindi na ako gagaling.
Sabi ko, ganun po ba, nanay? Para makatipid po kayo, huwag na kayong bumili ng gamot. Huwag na ho kayong uminom ng gamot. Ano po? Ha? Ano gagawin ko, Father? Ibili nyo na ng kabaong. Bakit naman, Father? Ay, hindi na pala kayo gagaling. Sayang naman ang pag-inom ng gamot kung kayo hindi na naniniwalang kayo gagaling. Di po ba, no? Mahalaga ang pag-asa. At sabi nila, napakaraming taong nabibigo dahil tumigil sila kung kailan malapit na maabot ang kanilang pangarap. Maraming mga taong nabibigo hindi dahil walang pag-asa. Tumigil sila kung kailan malapit nang matanggap o maabot ang kanilang mga pangarap. At ang kwento ay katulad din na kung saan ang mga taong nakaahon sa hirap ng buhay, nakabangon sa karamdaman, ay dahil hindi nawala ng pag-asa hanggang sa huli. Kaya nga, sabi ng mga magulang, anak, kung tumigil ako, ay baka wala tayo sa ating kinatatayuan ngayon. Ano ang dahilan kung bakit nawawalan tayo ng pag-asa? Sa panahon ngayon, di po ba ano? Ang unang dahilan, maling pananaw. Maling pananaw. Alam ko kayo po ay nagdadasal na matigil ang digmaan. Di po ba ano? Nagdadasal ba kayo? Oh, buti naman. Ano pa? Bakit natin pinagdadasal na matigil ang digmaan? Kasi, Father, ang taas na ng gasolina. Di po ba? Kasi, Father, pag mahal ng gasolina, na mahal ang mga ibang bilihin. Ano sabi ko dyan? Kung hindi pala tataas ang gasolina, hindi kayo magdadasal na tumigil ang digmaan. Marami sa atin nagdadasal dahil tayo ay naapektuhan. Sabi sa isang kasabihan, ito'y totoong totoo. Ang alin? Kapag tumigil ng ulan, ang payong ay isang abala. Kapag tumigil ang ulan, ang payong ay isang abala. The moment the rain stops, umbrellas become a burden. Bakit? Hello? Bakit abala? Kasi hindi mo na magagamit. Di po ba, na? Ang ibig sabihin lang nun, pag wala ka ng benepisyo, abala ka na. At marami sa atin, sa ating mga relasyon sa buhay, kapag wala ng pakinabang, abala na. Kahit naman sa simbahan, patawarin ako ng Diyos. Patawarin ako. Ano po? Lalong-lalo na doon sa mga pari, sorry. Tabi, ano po, tabi. Nakakahiya naman, pero totoo. Na kapag hindi na nagbibigay, pag lumapit, abala na. Ito ang masakit na mukha ng katotohanan. Maraming taong mabait lamang sa mga nagbibigay. At kapag hindi na nagbibigay, abala na. Kahit sa pamilya, ang mahalaga sa magkakapatid, yung nagbibigay. At yung mga kapatid na walang-wala, sila ang abala. Abala sila.
Ang ating relasyon ay relasyon tungkol lamang sa benepisyo. Naikwento ko ito sa isang homilya kung saan sabi ng isang sumulat, sabi niya, Father, ipagdasal mo naman na mamatay na ang tatay ko. Masama ba yun, Father? Ano pakiramdam mo kung nalaman mong may mga tao palang nagdadasal na mamatay ka? Di po ba? At habang binabasa ko uli ang kanya sulat, kasi Father, ako ang nag-aalaga. Yung aking mga kapatid, hindi man lang tumutulong. Ngayon, yung isang kapatid ko na stroke, ako na naman. Ako na naman, may sarili akong pamilya. Bakit ako palagi, Father? Hindi ko alam. Di po ba, ano? Pero marami sa atin, ganon. Sa dinami-dami magkakapatid, magaan lang sana, nagiging mabigat kasi ikaw ang may buhat ng lahat. Ikaw ang may buhat ng lahat. Kung 50 kilos yan, 5 kayong magkakapatid, pwede namang tig sa 10 kilo kayong magbubuhat. Di 10 kilo lang sana bubuhatin mo, hindi po ba? Pero dahil yung iba ayaw magbuhat, yung 10 kilo na dapat na binubuhat mo, magiging 50 kilos. Talagang mabigat yun. Pero ano po ang aking palaging pinupunto? Nakakasawa man ito, pero ito ang dahilan ng marami nating kawalan ng kapayapaan sa sariling pamilya. Ang alin? Ang palagi kong tinatanong, meron bang magulang na nagreklamo na meron siyang 5 anak habang pinapalaki? Meron bang magulang na nagreklamo na meron siyang 5, 7 anak na pinag-aaral? Meron bang magulang na nagreklamo na meron siyang mga anak na may sakit? Meron bang mga magulang na nagrereklamo meron siyang mga anak na pinapakain araw-araw? Hello? Meron ba? Meron? Di ba? Nagtatanong sa Diyos, bakit mahirap ang buhay? Pero, hindi tumitigil. Hindi nawawala ng pag-asa. Hindi nawawalan ng pag-asa. Ang malungkot na kwento na palagi kong kinukwento ito sa panahon natin, na kung saan 5 anak ang nagrereklamo tungkol sa isang magulang na pinapakain, may sakit, walang nagpapatira. At sabi ko nga, hindi naman lahat na nagbibigay, nagmamahal. Yung iba nagbibigay para magtaboy. Ano ibig sabihin? Sasabihin ng asawa mo, bigyan mo na yan para umalis. Dali, bigyan mo na para umalis. Di ba? Na pag binibisita sila ng magulang nila, ang tanong nila sa kanilang magulang, ba't nandito kayo? Ba't nandito kayo? O kaya naman, padating yung magulang, at ang ihihingi lang naman niya para sa kapatid mo na nangangailangan. Ano sagot? Ba't niyo pinanghihingi yan? Ang tamad-tamad niyan eh. Para sila mga payong na dahil wala ng ulan, wala ng pakinabang, pampabigat na lang. Alam niyo po mga minamahal na mga kapatid, darating ang araw, tatanda kayo. Darating ang araw, manghihina kayo. Darating ang araw, magkakasakit kayo. At darating ang araw, merong mabibigatan ng dahil sa inyo.
At huwag natin itong kakalimutan. Huwag na huwag yung kakalimutan na kung ano ang iyong itinanim, siyang iyong aanihin. Alam na alam natin yan. Kung anong iyong itinanim, siyang iyong aanihin. Kung nawalan ka o ikaw ay nagtanim ng kawalan ng pag-ibig, aanihin mo yan. Aanihin mo yan. When we look at people as burden, someday we will be a burden to others. We will be a burden to others. Hindi ko ito makalimutan. Estudyante pa lang ako ng high school na kung saan ang isang pari namatay na nakasandal sa poste ng Meralco. Isang matandang pari namatay na nakasandal sa poste ng Meralco. Bakit alam kong pari? Kasi ang mga pari noon, kahit gano'n nakatanda, kahit retirado na, nakasutana pa rin sila. Naglalakad lang siya, palakad-lakad, retirado. Alam namin at nakita ko, ganito pala ang buhay ng pari. Bakit siya namatay na nakasandal sa isang poste? Sapagkat ang kanyang mga pamangkin ayaw siyang arugain. Ayaw siyang arugain. Marahil, hindi siya nagkaroon ng relasyon sa sarili niyang mga pamangkin. Ang kanyang mga kapatid, baka wala na. At minsan, sa ayaw at sa gusto ninyo, sa mga panahon ngayon, na matapos mo maglingkod sa simbahan, pag-retire mo, wala kang pupuntahan. Sabi nga ng isang matandang pari, sabi niya, alam mo, Father Dave, noong ako'y bata-bata, ganyan din ako katulad mo. Ano po yun, Monsignor? Marami rin nag-iimbita sa akin. Marami rin gusto ako. Ngayon, hindi na ako pinapansin. At sabi ko sa kanya, opo, Monsignor, darating ako sa panahon na yan. Dahil pag amoy pari pa, naku, ang dami lumalapit. Pero pag matanda na, ang tawag namin, paring may amoy na, wala nang lumalapit. Wala ka ng pakinabang, Father. Para kang isang payong na pag wala ng ulan, pampabigat ka na lang. Bakit tayo nawawala ng pag-asa? Dahil nakatuon tayo sa kung ano lang ang matatanggap. Mga minamahal na mga kapatid, ano sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? Sabi niya, if you want to be happy, go home. If you want to be happy, go home. Umuwi ka. Huwag mong takbuhan ang sarili mong pamilya. Umuwi ka. Huwag kang tumambay dyan sa Starbucks. Huwag kang tumambay dyan sa kapihan. Ang daming taong nakatambay sa kapihan, sa kainan, dahil ayaw umuwi sa sariling tahanan. Bakit? Hindi niya kayang sikmurain o tanggapin ang mukha ng sarili niya pamilya. Kahit kailan, mga minamahal na mga kapatid,
Hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan kung hindi nyo kayang yapusin ang mukha ng sarili ninyong pamilya. Kahit kailan. Kaya nga, naiinis ako dahil paminsan-minsan gusto kong kumain ng solo sa isang restaurant, kumain ka, at napakaingay kung saan mayroong ang lalakas ng boses habang kumakain, na sila na may nasa publiko, ang lakas ng tawanan. Ngunit pag inyong pakikinggan ang tawanan lang ng ingay, pero hindi tawanan ng tunay na saya. Dahil hindi lahat ng tumatawa, masaya. Hello? Hindi lahat ng tumatawa, masaya. Huwag niyong kakalimutan yan. Hindi lahat ng tumatawa, masaya. At ang malungkot na katotohanan, yung ibang tumatawa, may sayad lang. Yan ang katotohanan. Hindi lahat ng tumatawa, masaya. Ang ibang tumatawa, may sayad lang. Kaya nga, ang kapayapaan ay wala sa ingay. Nasa katahimikan na nagmumula sa kanyang kalooban. Bakit ba, nung kayo ay nagliligawan, masaya kayong tahimik na magkatabi? Di po ba? Naalala niyo pa ba yun? Minsan tinginan lang, masaya na. Nung nahihiya ka na kayo ay nagkakatabi, kunwari, magkalayo kayo ng upuan, pero tingin na kayo ng ganyan. Di ba, anak? At pag tumingin siya, saya-saya mo. Di ba? Yung mga kapanahunan ko, yung crush mo, kahit malayo ang bahay nila sa bahay mo, dadaanan mo yun, doon ka dadaan. Ang layo-layo. Para masulyapan lang siya. At siya naman nasa bintana, inaantay ka rin, di ba? Di ba? At pagdaan mo, ngumiti lang. Buo na ang araw mo. Kahit hindi ka kumakain. Ang sarap. Ngayon, mag-asawa na kayo, ayaw niyo tingnan ang isa't isa. Pag lumapit, ano na naman? Di ba, anak? Yan ang katotohanan. Pag nagliligawan pa, siksikan sa upuan ng simbahan. Gusto niya, kinukuskus ang braso. Totoo yan, di po ba, na? Kita ko yan pag nagmimisa ko eh. Alam ko kung sino nagliligawan pa lang. Pero pag mag-asawa na, kita mo rin. May bag sa pagitan. Mag-asawa yan. Huwag pong paupuin ang bag. Naku, masama ang mukha ni Mrs. Pag dumikit si Mister, ano ba ang init eh? Tapos umaasa kayo ng kapayapaan na sa sarili nating tahanan, hindi natin makukuha ang kapayapaan. Umaasa tayo na mayroong kapayapaan sa lipunan o kaya sa digdig, na sarili nating pamilya, walang kapayapaan. Anong sabi?
You will never find peace in heaven if you cannot find peace here on earth. Huwag niyong kakalimutan. Lahat ng gagawin mo sa langit, pinagprapraktisan mo dito sa lupa. Hello? Pakinggan niyo ngayon. Lahat ng gagawin mo sa langit, pinapraktis mo dito sa lupa. Kaya, huwag niyong kakalimutan ito. Walang away sa langit. Walang away sa langit. Kaya kung kayo nag-aaway dito sa lupa, ang practice nyo pang impyerno. Seryoso ako. Walang away sa langit. Kaya kung kayo madalas nag-aaway dito sa lupa, ang practice nyo pang impyerno. Bakit? Father, nawawala na ako ng pag-asa. Yun ang problema. There are no hopeless cases, but sometimes there are hopeless people. There are no hopeless cases, but sometimes there are hopeless people. Nagbigay ako ng rekoleksyon sa isang parokya. Nagulat ako sa introduction ng pari. Sabi niya, ang atin pong tagapagsalita sa gabing ito ay naging isang propesor kung saan binagsak ako. Oh. Yun lang kanya naalala. Binagsak ko siya. Hindi ko maalala na naging estudyante ko siya. Ano pa? Yung isa namang pari, sabi niya, nagpapasalamat ako sa ating tagapagsalita sapagkat kung hindi sa kanya, hindi ako naging pari. Ha? Talo ka pa, Diyos. Sabi ko, ba't mo sinabi yun? Kasi hindi ka nawala ng pag-asa sa akin. Oo nga naman. Nung pumasok sila sa seminaryo, 5 sila. Na-ordain, 1 lang. Hindi ako nawala ng pag-asa. There are no hopeless people. There are no hopeless cases, but sometimes there are hopeless people. Kapag ang doktor ay hindi nawawala ng pag-asa sa pasyente, gagawin niya lahat para ang pasyenteng ito ay gumaling. Pero, hari nawa, mga minamahal na mga kapatid, ng ating pagdiriwang ng mahal na araw, lalo na ang Paschal Triduum, ay kwento ng isang Diyos na hindi nawawala ng pag-asa. Hanggang sa krus, idinipa niya ang kanyang mga palad, ang kanyang mga braso, dahil siya ay Diyos na hindi nawala ng pag-asa. Tuwing tinitingnan po natin ang krus, hindi lang yan mukha ng pagpapakasakit, kundi mukha ng pag-asa. Hindi lang natin kailangan ng tinig, kailangan natin ang mukha ng pag-asa. Minsan ang mukha ng pag-asa ay lumuluha. Minsan, ang mukha ng pag-asa ay lumuluha. Pero, hindi sumusuko. Hindi sumusuko sapagkat ang pag-asa ay hindi lamang isang pag-iisip, ang pag-asa ay hindi lamang isang pananaw.
Ang mukha ng pag-asa ay ang mukha ng Diyos na nakabayubay sa krus. Hindi nawawala ng pag-asa sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng pagkakasakit, sa gitna ng kasalanan, pagbatikos, maging sa pagtalikod, hindi nawalan ng pag-asa ang Diyos. Kaya nga sa araw na ito, sabihin mo ito sa iyong sarili. Itanim mo ito sa iyong kalooban at isipan. Kung ang Diyos ay hindi nawawalan ng pag-asa sa iyo, bakit ka mawawalan ng pag-asa sa sarili mo? Kung ang Diyos ay hindi nawawalan ng pag-asa sa iyo, bakit mawawalan ka ng pag-asa sa sarili mo? God has never lose hope in you. Kaya nga, sa panahon ng kahirapan, pagkapagod, pagkainis, magsabi kayo. Palagi ko ito sinasabi sa aking sarili, hindi dahil ako ay pari, kundi dahil naintindihan ko ang katotohanan ito. Na minsan, sinasabi ko, Panginoon, hindi ko po naintindihan ang nangyayari. Pero alam ko na mahal mo ako at alam mong mahal kita. Minsan kailangan nyo sabihin yan sa sarili ninyo. Panginoon, hindi ko naintindihan. Pero alam ko na mahal mo ako at alam ko mahal kita. We should never lose hope. Because the moment we lose hope, we lost the reason to live. Mga minamahal na mga kapatid, I always say this because this is very true, especially to myself. That there is nothing you can do to make God love you more. And there is nothing you can do to make God love you less. Wala kayong pwedeng gawin para higit kayong mahalin ng Diyos. At wala kayong magagawa o pwedeng gawin na bawasan ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa inyo. Sapagkat idinipanan ng Diyos ang kanyang mga braso na punong-puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang kailangan lang natin, mga minamahal na mga kapatid, ay maging mukha ng pag-asa sa ibang tao. I always say this, live your life well. Because you might be the only Bible people are reading today. Live your life well because you might be the only Bible people are reading today. Maraming nanonood sa iyo. Maraming nakikinig sa iyo. Feeling mo lang di ka pinapansin. Kaya nga pag ikaw ay pinagchichismisan, ibig sabihin, talagang maraming nagbabantay sa iyo. Di po ba na? Pinagkaabalahan ka nila. Ay dapat, pahalagahan mo rin ang sarili mo. Di po ba?
Hindi naman sinasabing magaan ang buhay. Sometimes life is difficult, but it is never impossible. Sometimes life is difficult, but it will never be impossible. Paborito ko ito. Palagi ko itong sinasabi, learn to imagine the unimaginable for God to do the impossible. Learn to imagine the unimaginable for God to do the impossible. Pagkamisan, tayo mismo ang nagsasara upang ang Diyos ay hindi makakilos sa ating mga buhay. We often limit God by our own limitations. This is our common defects. Ito ang ating kahinaan, na nililimitahan natin ang Diyos ayon lamang sa sarili nating limitasyon. My dear friends, my brothers and sisters, don't limit God. Hope is not just a state of mind. Hope is a person. Ang pag-asa ay hindi lamang isang pananaw. Ito ay isang Diyos na nagkatawang tao. Bakit hindi tumigil ang Diyos sa pagkakabitbit ng krus? Alam nyo, pag nasa Holy Land ako at ginagawa namin ang Via Crucis, palagi kong tanong ngayon, bakit hindi tumigil? Na alam mo naman ang dulo nito ay kung saan doon kay Papa ko. Nanghihina na, hindi po ba? Halos hindi na kaya. Pero, nagpadala ang Ama ng tutulong. Simon of Cyrene. Alam ng Diyos, kaya mo yan. Father, ang bigat ng problema ko. Kaya mo yan. Sapagkat ang katotohanan, sabi nga ni San Pablo, kahit kailan hindi ka bibigyan ng problema na hindi mo kaya. Kaya kung ano man ang iyong pinagdadaanan, kaya mo yan. Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko ito. Maniwala ka. Kaya ko ito. Kung ano man ang problema sa buhay, sabihin mo, kaya ko ito. Matatapos din ito. Kaya ko ito. At kung hindi mo nakakayanin, magpapadala ang Diyos ng Simon. Kung sino man ang Simon na yan. Simon of Cyrene. Huwag kang mahihiya na ikaw ay napapagod. Pagod eh. Di po ba, Pagod. O, di pagod. Pagod na ako. O, pahinga lang. Huwag mamamatay. Di po ba, Yung iba, pag pagod, patay agad. Huwag naman. Pahinga lang. It is not bad to pause for a while to develop your strength again. Huwag niyong kakalimutan ito. Ano man ang problema, ano man ang kahinaan, ano man ang pagkagutom, ano man ang magsabi kayo, ano man ang digmaan na dumadaan ngayon, ano man ang hirap, matatapos yan. Parang hindi tayo natuto sa COVID, no? Hello? Parang hindi tayo natuto sa COVID. Nung panahon ng COVID, hindi nyo alam kung ano ang bukas. Hindi mo alam kung sino matitira.
The mere fact that you are here, you survive COVID. But hopefully you have learned something from it. Ang mahalaga sa kwento ay kung ano ang iyong natutunan. Na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Hindi nagpapabaya. Don't limit God by your own limitations, and you will never be tested beyond your strength. Just learn to imagine the unimaginable for God to do the impossible. Kaya kung ano man ang iyong problema, huwag mong kakalimutan na sabihin sa sarili mo, kaya ko ito. Kaya ko ito. Di ba? Hindi na tayo bata. Marami na tayong pinagdaanan. Marami na tayong pinagdaanan. At sabi nga sa isang kwento, sa isang sulat, sa isang aklat, sabi niya, alam nyo, pag akyat nyo sa langit, hindi naman itatanong ng Diyos kung anong iyong naabot. Sabi niya, ang una daw hahanapin sa iyo, ang itatanong daw sa iyo na nagkukwento o nagbabantay sa pinto ng langit ay, ipakita mo sa akin ang sugat ng iyong mga palad. Show me your nail marks. Show me your nail marks. Kaya pag ako'y nagkakasal, palagi ko sinasabi ito sa mag-asawa, hawakan ang mga kamay. Hawakan. Hawakan. At sinasabi ko sa mga lalaki, hawakan mo yan. Tingnan mo, malambot pa yan, malambot pa. Di ba, pag bagong kasal, malambot ang kamay, no? Mister, katabi mo ba misis mo? Wala si mister, si misis lang. Mahirap yun eh. Huwag niyong iiwanan ng misis nyo, mga mister. Baka naman nakikinig ngayon sa online. Mister, huwag na huwag mong kakalimutan si misis. Mahirap si misis lang nagsisimba. Si misis lang nagpapamisa. Baka ang pinapamisahan niyan, ikaw. Panay ang request niya sa choir, Kuya, pwede ba nating kantahin ito? Ano po yun? Kunin mo, O Diyos. Huwag niyong bibitawan ang kamay na niya mga misis. Pero, inaanyayahan ko kayong hawakan ang palad ng inyong asawa. O ikaw na lang. Huwag kang hahawak sa palad ng iba, ha? Hawakan mo yung palad mo. Malambot pa ba? Malambot pa ba? Baka hindi na, no? Yan ang palad na nagtrabaho. Yan ang palad na nagtrabaho. Yan ang mukha ng pag-asa. Yan ang mukha ng pag-asa. Kaya yung mga anak, makikinis pa ang palad. Anak, mahiya ka naman pagdating ng araw na mananatiling makinis yan. Ibig sabihin, hindi man lang yan ang bigay. Diba, ano? By the way, napag-utusan lang naman ako. Ano po? Kasi, pag ako daw nanghihingi, nagbibigay daw kayo. Totoo ba yun? Talaga? Well, manghihingi uli ako. Hindi para sa akin.
para sa Caritas ng Cubao. Para sa Caritas ng Cubao. Ano po? Alam niyo po, kahapon, dapat ang koleksyon ng Biyernes Santo ay pupunta sa simbahan ng Holy Land. Alam lahat ng parian sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na ang koleksyon pag Biyernes Santo ay pupunta sa simbahan ng Holy Land. Ano po? Kaya, mayroong second collection. May second collection. Kami, sa Greenbelt, wala kaming second collection. Kasi pag nagse-second collection, nahahatiin lang naman, di po ba? No? Isa na lang para hindi nahahatiin. Ha? Huwag nyo nang hatiin. Ano po? Ilagay nyo na lahat. At sabi nung isa, kasi binigay po namin lahat. Ano po? Lahat ng may collection kahapon. Binigay po namin. At sabi nung isa, buti pa kayo, walang pangangailangan sa Greenbelt. Sabi ko, meron. Malaki ang pangangailangan namin. Ang amin pong apostolado, we call our Apostolate Love a Parish Program. Tumutulong kami sa 479 poor parishes and communities all over the country. Nagbibigay kami, sinusuportahan namin sila. Alam po ninyo, ang aming apostolate monthly, 2.2, dati po nagsimula 1.1 million a month. Ngayon po ay 2 million a month. 2 million a month. Ano po? Kaya pumuti itong buhok ko. Sabi, bakit kayo binigay naman lahat? Ang laki pala ng pangangailangan ninyo. Ano po palagi ko sinasabi? Naranasan ko maging mahirap. Hindi ko nakakalimutan yon. Hindi ko itinanong yun sa Diyos. Hindi ko isinama ng loob yun. Dahil ang pagiging mahirap ang dahilan kung bakit hindi ako nawala ng pag-asa. Nagbibigay ako, hindi dahil meron ako sobra, kundi dahil alam ko pakiramdam ng walang-wala. Brothers and sisters, we must learn to give not because we have an excess, but because we know how it feels to have none. Nagbibigay tayo hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. At minsan, sabi nga ng kwento ng dati kong sekretaryo, na kung saan bibili siya ng gamot sa market ng kanyang monthly na gamot. At nang siya'y papunta na, nakita niya mayroong isang babae, isang matanda na nanghihingi. Sabi niya sa mga tao, hindi ko po kailangan ng pera. Gutom na gutom lang ako. Gutom na gutom lang ako. At naintindihan ko, sabi niya, alam mo, Father, pag binigyan ko siya, hindi ko na mabibili yung mga gamot na kailangan kong bilhin. Pero, hindi yun ang dahilan para hindi siya tumulong. Pinakain niya ang matanda. At sabi nga, habang kumakain, umiiyak pa. Dahil alam niya ang pakiramdam ng walang-wala.
Pero sabi niya, alam mo, Father, pagkatapos kong pakainin, nakita ko yung babae, nakita niya yung isang tao na may utang sa kanya. Sabi, uy, hinahanap kita. Bayaran ko utang mo. O, kita mo na. Baka yan lang ang para bayaran kayo ng mga nangutang sa inyo. Di ba ba? Ano? Gumawa kayo ng kawang gawa. Alam niyo mga minamahal na mga kapatid, mahalaga na meron tayong ginagawa. Minsan, natatanggap mo ang iyong hinihingi dahil ikaw ay nagbigay. Minsan, natanggap mo ang iyong hinihingi para ikaw ay magbigay. Pero wag mo itong kakalimutan. Wala kang matatanggap kung wala kang gagawin. Sometimes God will give you after you give. Sometimes God will give you before you give. But God will never give you without giving. Oy, 3 minutes before love offering po, Father. Buksan na mga wallet. Huwag Maria. Sapagkat kung barya lang ang ihuhulog mo, barya lang ang babalik sa iyo. Ang hirap nung ganun, no? Yung iba, barya lang ihuhulog, tapos kung mga makahingi, buo. Huwag naman, huwag yun masyadong ipahalata. Ang kapal mo. Diba? Sabi nga nung mga bata doon sa parokya, pagkatapos ng Pasko, nagbibilang, kumusta kayo? Sabi ng mga bata, mahina, Father, mahina. Para tayo mga bata. Kung ano lang masasahod, ano po. My dear friends, my brothers and sisters, inuulit ko, walang kapayapaan kung walang pag-asa. Walang kapayapaan kung walang pag-asa. Ang kasabihan ay habang may buhay, may pag-asa. Pero ang katotohanan ay may pag-asa, kaya may buhay. Ano po? Huwag mo kakalimutan yan. Ha? Pag naumpog ka, may pag-asa. Di ba na? Pag naumpog ka, may pag-asa. Ha? Pag nadulas ka, may pag-asa. Ano po? Ha? Pag uwi mo sa bahay, ang daming labahin, may pag-asa. Ha? Pagbukas mo ng rep, uhaw na uhaw ka. Pagbukas mo ganyan, pitsil lang. Walang tubig. Kasi yung mga nauna uminom lang ng tubig, hindi nagsalin. Kunin mo at sabihin mo, may pag-asa. At pagpunta mo sa kusina, ano ba tawag natin doon? Sa banggera? Ano ba tawag sa banggera? Lumaki ako sa banggera eh. Ano? Lababo. Pag CR yun eh, lababo. Ha? Pagdating mo, ang dami hugasan. Ano sasabihin mo? May pag-asa. My dear friends, my brothers and sisters, when you look at the cross, it is not just a Christ who suffered and died. It is the face of hope. That is hope by itself. Bakit ang haba ng talk ko? Ba't si Father Hans maiksi lang? Ang haba pa oh. Father, love offering na po. Buksan nga ang ilaw, pakibuksan.
Para makita yung naguhulog. Ano po? Let us sing, give thanks. Ano po? Join the music. And let us put our love offerings. Ano po? May the Lord bless your generous heart. Let us pray for our offerings. Panginoon, naway kalugdan mo ang aming mga paghahandog. Suklian mo ang aming kagandahang loob. Panginoon, pagpalain mo po ang mga naghandog, gayon din ang kailang mga pamilya, sa pamagitan ng pagkaloob at katugunan sa kailang mga panalangin. Sa kaunti naming naiabot, nawa po'y magdulot ito ng pag-asa sa mga taong dapat makatanggap. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng iyong anak mo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po. Sa huling bahagi ng aking pagninilay, apat na P ang kailangan ng mga taong boses, tinig ng pag-asa. Number 1, kung gusto mong ikaw ay maging tinig, dapat ikaw ay mayroong buhay panalangin. A life of prayer. Ano sabi ni Father Hans? Go to Mass. Go to Mass. But if you want to be among the voice of hope, you must pray. Mabuhay o magkaroon ng buhay panalangin. Don't just recite your prayers. Pray your prayers. Magkaiba yung nire-recite lang yung prayer. May mga taong memoryado ang panalangin, pero walang buhay panalangin. Make your prayer a way of life. Prayer is not a self-centered monologue, but a God-centered dialogue. Ang tunay na panalangin ay mayroong ugnayan kung saan ang isa ay nagsasalita habang ang isa ay nakikinig. At kapag ang isa na ang nagkikinig, ikaw naman ang magsasalita. Kahit kailan ang panalangin ay hindi nagiging panalangin kung isa lang ang nagsasalita at palaging ang isa ay palagi lang nakikinig. Ang buhay panalangin ay kung saan tayo ay nagkikinig habang ang Diyos ay nagsasalita at pagkatapos tayo naman na magsasalita habang ang Diyos ay nakikinig. Pray. Don't just recite your prayer. Pray your prayers. Mga minamahal na mga kapatid, allow the Lord to speak even in between your prayers. Allow the Lord to speak even in between in your prayers. And let that moment of prayer by itself. Nagdadasal ka, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, and suddenly you pause. Paano ako paghaharian ng kalooban ng Diyos? Or, thy will be done. Nagawa ko ba ang kalooban ng Diyos? Allow those words to sink into your hearts. To sink into your hearts. And let it be a prayer. Hindi yung dali-dali tayo. Yung iba sa ating naglilingkod sa simbahan, memoryado lang ang panalangin pero walang buhay panalangin.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary. Hindi yun prayer. Karera ang tawag doon, karera. Oo. Mananabi ako doon sa mga lektor, ano po? Mga lektor, ano po? Don't just read. Pray before you read. A lector who never prays is never a lector. They are just machines. Yung mga commentator din, pakiusap naman. Magdasal naman kayo. Huwag kayong magiging commentator na palagi kayong absent sa misa. Kasi inuunahan nila si Father. Hindi pa pinapatayo. Let us all stand. Si Father po to na, bakit daw? Bakit? Let us all, bakit na naman? Bakit na naman? Diba? Magdasal kayo, ano po? Sabi nga, the summit and the apex of our Christian life is the Eucharist. The highest form of prayer. The highest form of prayer. Ang boses o tinig ng pag-asa ay isang taong may buhay, panalangin. Pray. Pray. Sabi nga doon ay, ano po? ESP. Eat well. Sleep well. And pray for the rest of the time. Pray for the rest of the time. Ano pa? If you are not eating, if you are not sleeping, pray for the rest of the time. Pray while you work. Pray while you play. Pray. Pray, my dear friends, my brothers and sisters. People who do not pray become weak. Second, not only people that pray, hindi lang taong mayroong panalangin, maging taong mayroong pananalig. Pananalig. Ano po? Mahirap kang maging mukha ng pag-asa kung wala kang pananalig. Kung wala kang pananampalataya sa Diyos. Be a person who prays, but be a person of faith. Merong pananalig. Manalig ka sa Diyos. Ano po? Learn to wait. Learn to wait. Sabi nila, bakit daw ang ibon pagkatapos ng bagyo ay umaawit? Bakit ang tao, tapos na ang bagyo, nakasimangot pa? Ano pa? Learn to wait. At ang paalala nila, as you wait, ano po? Sometimes you don't pray that the rain will stop. Learn to dance under the rain. Learn to dance under the rain. Naalala niyo ba yun? Sa bagay, lumaki ako sa ganun eh. Pag umulan na, naku, tuwan-tuwa. Hubara na. Naliligo sa ulan, di po ba, ano? Ngayon, di mo na maintindihan. Ano po? Dahil kahit walang ulan, naghuhubad eh. Nakakatakot ngayon. Kahit walang, ba't hubad? Di po ba? Ano? Kasi nung unang panahon, lumabas lang yung pusod ng babae. Sabi kagad ng nanay namin, bomba, bomba. Grabe, pusod pa lang yun, bomba. Takpan ng TV, may bomba. Ngayon,
Nilabas na lahat. Mga minamahal na mga kapatid, ano po? Panalangin, pananalig. Pangatlo, ito mahalagang mahalaga. Hindi lang mayroong buhay panalangin, hindi lang mayroong buhay pananampalataya o pananalig, kundi mayroong buhay pasasalamat. Mayroong buhay pasasalamat. Ano po? Hello? Have a life of gratitude. Palagi ko yan sinasabi, the secret of a happy life is a grateful spirit. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. Hindi lahat na masayahin marunong magpasalamat. Pero yung marunong magpasalamat, masayahin. Kaya yung mga kusot ang mukha, mga miserable, alam po ninyo ang inyong problema? Kulang kayo sa pasasalamat. Kulang kayo sa pasasalamat. Kaya kayo miserable, hindi mahirap ang buhay nyo. Kulang kayo sa pasasalamat. Ano po? Learn to be grateful. Ha? Haba-haba ng pasensya. Mamaya sigurado ako. Ha? Hari nawa ikaw, hindi ikaw ito. Yung bang nakapila tayo palabas, galing sa parking, mainit ang ulo mo kasi yung nasa unahan mabagal. Mayroong ganyan. Doon nga sa isang parokya kung saan ako nagbigay ng talk, saya sa loob ng talk. Ay! Doon sa parking nag-aaway sila. Walang naintindihan sa talk. Tawa lang ng tawa. Yun yung mga taong may sayad. Huwag mo yung kakalimutan. Hindi lahat ng tumatawa masaya. Yung iba, may sayad. Oo. Dahil hindi marunong magpasalamat. Maliwanag po ba yan? Panalangin, pananampalataya, pasasalamat. Na po? Teach your children to be grateful. Teach them to be grateful. Hindi yung hinahanap mo yung wala. Ay sabi, Father, ba't mo hahanapin ko nandyan? May mga pagkakataon na nandyan. May mga pagkakataon na wala. Pero ipagpasalamat mo. Ipagpasalamat mo. Di po ba, na? Ito po mga paalala ko ngayon sa maraming matatanda. Sorry for the words. Sa matatanda, sorry for the words. Ano po? Alam po ninyo kung bakit kayo matanda? Hello? Alam niyo kung bakit kayo matanda? Hindi niyo alam. Kaya kayo matanda ay dahil mahaba ang buhay niyo. Tama ba? Hindi nila alam na sila yung matanda. Kaya ka nga tinawag na senior eh. Above 60. Di po ba, ano? Kaya ka matanda ay dahil mahaba ang buhay mo. At pag ikaw'y matanda, bahagi ng pagtanda mo ang iyong kahinaan. Kasi matanda ka na. Pag matanda na sa sakyan, talagang mahihina na. Di ba? Marami nang masakit. Yung luma sa sakyan, marami nang tumutunog. Tag, 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 tag. Ganon din ang katawan. Marami nang malutong. Kaya huwag kang madadapa, madali nang mabali yan. Mag-iingat ka, nanay, wala nang spare parts. Di ba? Pag matanda na, ganun talaga. Mahina na. Marami nang masakit. Minsan, bigin na. Ano daw?
Oo, ganun talaga, nanay. Ganun talaga. Ano daw? Oo. Di ba? Ha? Sabi ng isang matanda, ano? So, nilakasan ng anak ang boses niya. Nung nilakasan niya, sabi ng isang bakit mo ako sinisigawan? Ah, hindi kayo makarinig, eh, di po ba? Yung kabilang tenga palang mahina, yung kabilang tenga malakas, di po ba? Ano? So, alamin, alin ang tengang malakas, anong mahina, di po ba? Ano? Mag-iingat kayo. Yung isa, yung matanda, nagpalagay ng hearing aid. Hindi alam ng mga anak na may hearing aid na magulang nila. Dinig na. Pagkatapos isang buwan, nagpunta sa doktor. Sabi ng doktor, kumusta po? Kumusta po? Sabi ng matanda, I have changed my last will and testament for the third time. Kasi nadinig na niya yung mga hindi niya naririnig noon. Mag-iingat kayo. Baka naririnig nila, nagbibingi-bingihan lang. Di ba, no? Naghihina-hinaan lang. At yung tumutulong habang sila'y mahina, ay ito, bigyan mo ito ng yaman. Naitulungan kita. Talagang pag tayo matanda na, nakakalimot na tayo. Matanda na ako. Minsan na, kalimutan ko na kung saan ako nakapark. Isipin niyo, pagkatapos mo magmisa, pagdating mo doon, wala sa sasakyan ko dito. Hindi ko masabi sa gwardiya. Sabi, kumusta, Father? Okay lang. Hindi ko masabing nakalimutan ko saan nagpark. Baka sabihin, grabe naman ang paring ito, tanga. Di ba, anak? Tanggapin, nakakalimot tayo. Kaya nga sabi ng iba, kunan mo ng picture kung saan nakapark. Di ba? Matanda na tayo. Matanda na. Huwag niyong kakalimutan yan. Pag tayo matanda na, marami na tayong mga kung ano-ano. Di ba ba, ano? Huwag kayo nagre-reklamo. Sabi nga ng isang matanda, Father, ang sakit na, ang dami ko ng gamot. Huli na ako sa misa. Gusto ko, kitang-kita kayo kasi malabo na ang mata ko. Gusto ko, dinig na dinig ko kayo kasi mahina na ang tenga ko. Father, ang daming bawal, Father. Kaya tanong ko lang sa kanya, Nanay, ilang taon na kayo? Sabi niya, 85, Father, 85. Nanay, ang dami niyo reklamo. Dapat nga, patay na kayo. Huwag kayong reklamo na reklamo. Bahagi yan. Magpasalamat. Okay po ba yan? Magpasalamat. Pag hindi mo na nangunguya ng maayos, magpasalamat. Di po ba, ano? Ganon talaga ang buhay. Anong inaasahan nyo? Nagbabadminton pa kayo? Kaya nga pag matanda na, kung ano man ang lingkod ginagawa mo sa simbahan, ipasa mo na. Kung kolektor ka, ipasa mo na. Sapagkat ang bagal ng kolekta. Tabi ha, tabi. Kasi mga kolektor talaga. Nagtataka si Father, ang dami naman tao, ba't ang konti ng koleksyon? Kasi hindi umabot. Di ba, anak? Ang hirap nun. Ang lay minister niyo matanda na. Ang bagal na makarating kay ni Kristo. The body of Christ. Di ba, anak? Bahagi yan ng pagtanda. Kaya kahit pare, babagal na. Sa ngalan ng Ama. Nakagano na kayong lahat, ang tagal ibaba.
Anak. Magpasalamat. Hello? Baka makalimutan ninyo, ha? Alam na natin ang kapayapaan, alam na natin ang pag-asa. Ano na lang ang kailangan? Dapat buhay panalangin, pananampalataya, pasasalamat. Yung pang-apat, medyo mahirap. Ano yon? Pagpapahayag. Pagpapahayag. You don't have to talk. As I've said earlier, live your life well. You might be the only Bible people are reading today. So that when people look at you and see you, you will be the face of hope. Paborito ko itong kwentong ito. I learned this when I was still in elementary. A child, a boy, who was very hungry during the war, gutom na gutom, walang pera, at tinitingnan lang niya ang mga tinapay doon sa estante ng paniderya. Tinitingnan niya, gutom na gutom siya. Alam po ninyo, kaawa-awa, sa gutom niya, dinidilaan niya yung estante. Yung bubog ng estante, dinidilaan niya. At may nakakita sa kanya na isang lalaki bumili ng tinapay, binigyan ng bata, sa sobrang gutom, kinain kagad ng bata yung tinapay. Inaantay ng lalaki na magpasalamat, pero naintindihan niya sa sobrang gutom, hindi ito nagsasalita. So lumakad yung lalaki, umalis. Hinabol siya ng bata, hinila ang pantalon, at sabi ng bata sa kanya, "Are you Jesus?" Ikaw ba si Jesus? Ikaw ba si Jesus? Sa simpleng tinapay, nakita sa mukha ng lalaki ang mukha ni Jesus. My dear friends, my brothers and sisters, the man on the cross is not just the man who suffered, but the face of hope. But you and I can also be the face of hope to others. If we pray, if we believe, if we live in gratitude, then we will be the face of hope. Ipahayag. Ipahayag ang inyong pananampalataya. Minsan, I'm not kidding, minsan, ang simpleng ngiti sa gitna ng problema ay mukha ng pag-asa. Minsan, Nay, ngumiti ka naman. Tay, ngumiti ka naman. Ganun din si Father. Father, kahit kaunti lang ang koleksyon, gumiti ka naman. Be the hope in these struggling words. Again, brothers and sisters, peace is not the absence of war. Peace is the presence of God. Without hope, there is no peace. Kung walang pag-asa, walang kapayapaan. Ang pag-asa ay hindi lang isang pananaw, hindi lang isang kaisipan, hindi lang isang positibong pagtanaw sa bukas. Ang mukha ng pag-asa ay ang taong nakapako sa krus, hindi nawawalan ng pag-asa sa gitna ng ating mga kasalanan. Mahalaga na tayo ay punong-puno ng pag-asa. That we never limit God by our own limitations,
But we must learn to pray and imagine the unimaginable for God to do the impossible. Para maging tinig ng pag-asa, merong panalangin, pananampalataya, pasasalamat, at merong pagpapahayag. Amen? Let us pray. I invite that you put all your problems, all your fears, all your questions before the palm of your hands. And offer all of them to God. Ihandog mo ang iyong mga palad sa Diyos. And allow God to see it. To see you humbly offering them to God. And allow God to accept your offerings. Do not be afraid. Do not be afraid. Panginoon, alam mo po ang aming mga pinagdadaanan sa buhay ngayon. Alam mo po ang aming mga kahinaan at kalakasan. Alam mo po ang aming mga pagtawad, pagluha. Alam mo ang aming mga kabiguan at tagumpay. Alam mo rin ang aming mga pangarap. Pangarap hindi lang para sa aming mga sarili, kundi pangarap sa aming mga mahal sa buhay. Alam mo ang mga pangarap ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Sa gitna ng kahirapan, pagsubok, walang nalilihim sa iyo, Panginoon. Alam mo ang aming mga pinagdadaanan. Alam mo kung sino ang mayroong karamdaman na naririto ngayon. Panginoon, sa aming mga kahinaan, sa aming mga pagkakasakit, sa aming